Anong paghahanda ang inaasahan ng ating Panginoon sa atin para sa wakas ng panahon? Ako po si Father Dion ng Post-Catholic Chaplain ng Headquarters and Headquarters Support Group Philippine Army. At ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Ngayon po ay Saturday ng ika-34 na linggo ng karaniwang panahon at ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng lakas upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Ang mabuting balita ng ating Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa mabuting balita sa araw na ito, ipinagpatuloy na Jesus ang kanyang babala tungkol sa mga huling araw. Baka tayo ay madala, magiging abala, at mabibigatan sa mga alalahanin sa araw-araw at maaari tayong mapahamak ng hindi handa at magulat sa pagdating ng ating Panginoon. Gusto ng Panginoon na maging mapagbantay tayo at manalangin ng buong puso upang maging matatag at tapat, upang mapagtagumpayan ang mga pagsubok bago ang araw ng paghuhukom. Ang mensahe ay nananatili. Kailangan nating maging handa. At bahagi ng paghahanda ay ang pagiging mapagbantay. Ang pagbabantay dito ay hindi kinakailangang nangangahulugang gising at nakaantabay 24/7. Napaka-imposible nitong gawin. Sa physical na aspeto, maaari lamang tayong nananatiling gising ng ilang araw. Bukod dito, maaaring hindi agad darating ang mga huling araw. Ang mapagbantay ay ang pagiging handa sa espiritu sa pamamagitan ng pananampalataya. Kasama rito ang regular na pananalangin. Sa panalangin, inilapit natin ang ating puso kay Jesus at nakatuon ang ating mga isip sa langit upang hindi antukin ang ating mga puso. Ang pananalangin ay ang nagpapanatili sa ating maging gising at maghintay ng may pag-asa at tiyaga upang tumayo sa harap ng anak ng tao. Kasama rin dito ang malalim na pananampalataya, pagiging tagapagpayapa, pagpapatawad, pagbibigay ng kawang gawa, at lahat ng iba pang gawaing Kristiyano. Dito, tayo ay umaasa na kapag dumating ang Panginoon, makikita niya tayo bilang kanyang mga anak na karapat-dapat na pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Ang mas mahalagang punto ay ang katotohanan ng pagdating ng Panginoon. Ang mapagbantay na Kristiyano ay nakatuon sa layuning iyon. Isang patutunguhan, isang wakas, isang pagtatagpo sa nabuhay na Panginoon. May darating. Darating siya tulad ng kanyang pagdating noong tahimik at banal na gabi. Kaya ang ating pagiging mapagbantay ay hindi magiging walang kabuluhan. Ito po ang salita ng Diyos, ang ating gabay. Manalangin tayo. Ama sa langit, bilang isang kawal na hukbong sanatahan ng Pilipinas, hinahanap ko ang iyong lakas at gabay sa harap ng mga hamon at kawalang katiyakan. Tulungan mo akong maging mapagbantay at nakatuon. Huwag mong hayaang ako'y abutin ng mga alalahanin ng mundo. Bagkus, tulungan mo akong maging handa sa pagdating ng Panginoon. Bigyan mo ako ng lakas ng loob at pananampalataya upang tumayo sa harap ng anak ng tao. Amen. At sumainyo at sa inyong pamilya ang pagpapala ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.